Ever since na kinasal kami, laging ako yung nag-i-initiate and mas madalas pa yung rejection kesa sa pagpayag. Kapag pumayag naman siya, hindi po pwedeng on the spot na kailangang scheduled muna. I think I am emotionally cheating with my husband. We have been together for 11 years. 4 years married with no kids. Hindi ko alam kung paano to sisimulan pero I have been always thinking of someone else while I am married. To more context, nagsimula kami mag-live-in ng asawa ko when we are our second year. First 3 years of being together, sobrang active kami in terms of our sex life. But eventually, unti-unting nawala. Hanggang sa nawala na kami ng intimate moments, but the thing is, hindi siya naging ganun ka-big deal sa amin nun. Hindi ko rin alam kung bakit and hindi na niya talaga ako inaaya. Never ding nag-cheat sa akin ng asawa ko. Never akong nagkaroon ng gut instinct. Wala ako nun kasi wala talaga akong mahahanap sa kanya. Dumaan ang panahon at nagka-pandemic. Natira ako sa bahay nila to work from home. And still no contact and intimacy. Ang dami na rin naming napagdaanan. Nagnegosyo, nalugi, nag-away ng malala pero when we turned 7 years, we decided to get married, still no sex. When we got married, nahirapan kami. Nahirapan kaming gawin yung mga bagay na dapat natural na ginagawa ng mag-asawa. May nangyari sa amin on the 3rd day from the day of our wedding. Masakit sa pakiramdam physically and unfortunately, hindi ako na-satisfied. And feeling ko, siya rin. By the way, early 30s pa kami back then. Nahirapan kaming gawin yung mag-conceive kasi marami din kaming medical issues. Like ako may PCOS and siya naman ay may hyperthyroidism. As a wife and a woman, I wanted to feel being wanted. Pero hindi ganun yung nangyayari. Ever since na kinasal kami, laging ako yung nag-i-initiate and mas madalas pa ang rejection kesa sa pagpayag. Pag pumayag hindi pa pwede on the spot na kailangan scheduled pa. It hurts me so much kahit na i-open up ko yun sa kanya ng paulit-ulit na parang hindi niya ako naririnig or naiintindihan. I admit na sobrang malaki na yung nagbago sa physical appearance ko mula noon. Tumaba ako at pumangit hindi tulad ng dati. Na nakikita ko ang isa sa mga reason kung bakit wala siyang gana sa akin. Na every time na magtatry kami, palagi kaming hindi natatapos kasi laging agad siyang nanlalambot. Like wala pang 1 minute. Pero madalas ko siyang nahuhuli sa banyo na pinapaligaya ang sarili. Palagi niya yung ginagawa kaysa makipag-make love sa akin. Inaway ko siya ng isa pang beses about it kasi naiinsulto na ako. Pero sabi niya normal daw yon. Sabi ko naman hindi normal na ayun na lang yung ginagawa niya palagi, may asawa siya. Ngayon dahil sa insecurities ko, lagi kong inaalala yung mga exes ko na nariringgan ko sila noon na grabe ako i-appreciate dati. Na grabe akong i-praise na maganda ako etc. Surprisingly, nasasatisfy ako at sa simpleng pag-iisip ko lang ng mga bagay na yon motivates me to change and para iwanan ng asawa ko. Hindi ako masaya sa marriage ko, sobrang lungkot. Kung alam ko lang sana na ganito, edi sana nagmadre na lang ako. O yung mapapayo mo sa akin, Mami Len. Sana'y mapansin nyo yung message ko. Letter sender, Mary Grace. Di naman yata normal na magsasarili ka tapos hindi mo mapaligaya ang iyong asawa. Yun kasi yung point doon. Hindi yung sasabihin mong normal kasi lalaki ka. Hindi po pwedeng ikaw palagi yung mag-a-adjust, give and take dapat. Mag-aantay ka ng punla depende sa mood niya. Tapos i-scheduled pa. Kalimitan sa ibang babae, sinisisi lagi ang sarili kapag may mali sa asawa. Na iniisip nyo pa na baka nagkulang kayo, hindi ganun palagi ha. Grounds for marriage annulment yung situation nyo. Responsibilidad niya yon, responsibilidad nyo pareho, hindi manggagaling sa ibang tao. Okay, Mariang palad ng mister mo na baka kinakalyo na sa dala. Kailangan nyo ng marriage counseling to clarify things as a couple. Mima, if you're not happy, go find someone else. Settle things muna. Baka sa huli mabaligtad ka. Kasi grabe naman yung kailangan pang scheduled. Like parang abateka. Ngayon ako nakaramdam to make love tapos scheduled mo. Tapos makikita ko nagmamariang palad ka. Kahit yata ako yung nasa sitwasyon mo na kahit na fertile ako, lalamigin ako sa gigil